ating Diyos sapagkat nandito tayo, binigyan tayo ng Panginoon ng napakagandang araw wherein walang ulan talaga naman, walang hadlang sa ating paglilingkod sa ating Panginoon at ang bawat isa ay malaya na nakapunta rito sa lugar na ito. Amen. At ang ating theme for this month of September ay unwavering. Last month of August ay salt and light at ngayon naman ay unwavering. Talaga naman, tinuturuan tayo at tinaakay tayo ng ating Panginoon na patuloy na maging matatag at matibay sa ating pananampalataya at sa ating pag-ibig sa Kanya. At kung medyo nararamdaman nyo, medyo mainit, hindi ko lang po alam, medyo nagka-problema yata ang aircon natin. Ano po? So ang ating pong topic for this morning is Daniel's devotion, unwavering devotion to God. Napakaganda po na ang bawat mananampalataya o anak ng Diyos ay makaranas ng tunay na hindi matitinag na loyalty, love, dedication to our God, to our Abba Father. Bakit po? Sapagkat dito natin mararanasan yung mga masaganang patotoo ng ating Diyos na buhay. At tayo po, as we go on serving the Lord, patuloy nating mararanasan yung mga dakilang bagay, mga kabutihan ng Diyos, biyaya, pagpapala niya, katugunan niya sa ating mga panalangin. Hindi po tayo kailanman pababayaan ang ating Diyos na buhay. Dahil tayo po na lahat ng umiibig sa Kanya, tayo na Kanyang mga anak, na akay na sumampalataya at magtiwala sa ating Panginoong Jesus. Tunay nga po na ang mata ng Diyos ay nakatingin sa bawat isa sa atin. At sa aklat po ng Old Testament, isa lang po si Daniel na makakitaan po natin ng tunay na loyalty and devotion to God in spite of so many things na kanya pong pinagdaanan. So, ating pong pag-aralan yung background ng buhay po ni Daniel. Si Daniel po ay isa sa mga propeta ng ating Diyos na buhay. Kung kayo po ay nagbasa na o nagbabasa ng Old Testament, mababasa po natin doon na isa po siya sa book ng Old Testament, yung pong Book of Daniel. At ang sabi po ng maraming mga historians o Bible scholars, ang sumulat ng Book of Daniel ay si Daniel mismo sapagkat yung first chapter ay yung mga unang mga verses po ay nagpakilala si Daniel na siya po iyon. At ito pong si Daniel, nabuhay po siya nung panahon na bago po dumating ating Panginoong Jesucristo, 600 plus years bago po dumating ating Panginoong Jesus. At alam niyo po, nung panahon na yon, talagang sa maraming disobedience, rebellion, at tunay po na unfaithfulness ng bayang Israel sa Diyos na buhay, nakakaranas po ang Israel, hindi lang po yung 10 tribes, kundi maging po yung Judah. Kasi po nahati po sa dalawang kingdom ang buong Israel. Yung pong tinatawag na northern tribes at yung southern tribes, which is Judah. So sila po ay nakaranas ng discipline o talaga pong pagpalo ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Dahil sila po talaga ay bayang hinirang ng Diyos, bayang pinili, minamahal ng Diyos. At ang sabi nga po ng Bible, ang mga minamahal ng Diyos ay Kanya pong pinapalo, Kanyang tinuturuan, dinidisiplina. Amen! At alam ko po na tayo rin po sa ating personal na buhay, from time to time, di man po natin nalalaman, pero yung pong mga bagay na nararanasan natin, minsan po yung mga kabiguan, yung mga bagay na hindi maganda, yan po ay bunga rin po ng discipline sa atin ng ating Diyos. Pero hindi po para tayo ay lumayo, kundi para tayo ay lalong lumapit sa Kanya. Napakabuti po ng ating Diyos na buhay. At ito pong si Daniel, nung pong 5th time na dinisiplina ng Diyos ang bayang Israel, particularly Judah, nung pong time na yon, isa po siya sa nakuhang bihag na kasi po, pagka po
ang tawag dito, yung nilulukob, yung pinupuntahan po, nakikipag-war po ang ibang bansa at gusto pong sakupin ng Israel, talaga pong yung mga tao ay kinukuha po nila. Hindi lang po yung matatanda, hindi lang po winawasak ang mga properties, kundi kinukuha po yung mga tao, dinadala po sa kanilang lugar at ginagawa pong slaves. At kung paano po nila mapapakinabangan ito pong mga tao na ito. At si Daniel po ay isa doon sa nakuhang bihag nung pong time na ang Israel ay sinakop ng mga Babylonians. At bata pa po siya noon, ang sabi po sa Bible, children lamang po siya kasama ang kanyang mga kaibigan. At doon po, sa lugar na yun, syempre, from Israel na nandoon po sila nabubuhay ng masaya, then naging slaves sa isang lugar na very strange. Bakit? Sapagkat iba po ang culture, iba din ang mga Diyos na sinasamba, samantalang sa Israel, there is one God na pinaglilingkuran nila, pero doon po ay maraming Diyos na sinasamba at kakaiba rin po yung hari dahil may iba nga po silang kultura at iba po yung attitude, character, yung batas po ng Kingdom of Babylon. At alam niyo po, ang buhay ni Daniel ay naging isang napakagandang halimbawa sa buhay po ng mga Kristiyano, ng mga mananampalataya, lalo po sa ating kapanahunan. Sapagkat kailangan po natin, alam natin na our perfect model ay walang iba kundi ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Pero dito po ay pinakikita ng Panginoon na meron ding mga tao na kung tunay na magiging devoted sa Kanya ay makakapamuhay ng isang buhay na pagpapala at halimbawa sa lahat ng mga mananampalataya. Praise God. So atin pong basahin ang Daniel chapter 1 verses 1 to 20. Sige po, malakas po nating basahin. Maiksi lamang naman po ito, kaya napakaganda sa pag-umpisa pa lang natin pag-aaral ay tayo ay nakapagbabasa ng Word of God. Amen. May energy, verse 1. Alam ay kinubkob ni Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia. Pinahintulutan ng Panginoon na bihagi niya si Haring Joachim at samsamin ang ilang kasangkapan sa templo. Lahat ng tao ay dinala ni Nebuchadnezzar sa lupain ng Babylonia at inilagay sa kabangyaman ng templo ng kanyang mga Diyos. Iniutos ng hari kay Aspenas, ang pinakamataas na opisyal ng palasyo, na pumili ng ilang Israelitang kabilang sa angka ng mga hari at ilan sa angka ng mga Israelita, ng mga maharlika. Talatang 4, ang pipiliin nila ay mga kabataan na walang kapintasan, makikisig, matatalino, madaling turuan, may malawak na pangunawa at karapat-dapat maglingkod sa palasyo. Tuturuan din sila ng wika at panitikan ng mga taga-Babylonia. Iniutos ng hari na sila'y paglaanan ng pagkain at alak araw-araw mula sa kanyang sariling pagkain at alak. 3 taon silang sasanayin bago maglingkod sa hari. Talatang 6. Kabilang sa mga napili, sina Daniel, Hananias, Misael at Azarias na pawang nagmula sa lipi ng Huda. Binigyan sila ni Aspenas ng mga bagong pangalan. Si Daniel ay Belteshazzar, Shadrach naman si Hananias, Meshach si Misael at Abednego si Azarias. Talatang 8. Ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang kanyang sarili sa pamagitan ng mga pagkain at alak na galing sa hari. Kaya ipinakiusap niya kay Aspenas na huwag silang pakainin at painumin ng mga iyon. Niloob naman ng Diyos na siya ay kalugdan at pagbigyan ni Aspenas. Ngunit sinabi niya kay Daniel
Natatakot lamang ako sa gagawin sa akin ng mahal na hari na naglalaan ng pagkain at inumin ninyo kapag nakita niyang mas mahina kayo kaysa ibang mga kabataan na kasing edad ninyo. Tiyak na papupugutan niya ako ng ulo. 11. Dahil dito, lumapit si Daniel sa bantay na pinagkatiwalaan ni Aspenas na malaga sa kanya at sa 3 niyang kaibigan. Pakiusap niya, subukin ninyo kami sa loob ng 10 araw. Gulay lang at tubig ang ibigay ninyo sa amin. Pagkatapos, ihambing ninyo kami sa mga kasing edad namin na pinapakain ninyo ng pagkaing bigay ng hari at gawin ninyo sa amin ang nararapat. Sinubok nga sila sa loob ng 10 araw. At pagkalipas ng 10 araw, nakitang mas malulusog at malalakas sila kaysa mga kasing edad nilang pinakain ng pagkain galing sa hari. Kaya gulay at tubig na lang ang ibinigay sa kanila sa halip na pagkain at inuming galing sa hari. Basahin naman ang mga kalalakihan. Talatang 17. May boses ba? Lakasan po natin, mga boys. Amen. Binigyan. At magpaliwanag ng lahat ng uri ng pangitain at panaginip. 18. Pagkaraan ng 3 taon na itinakda ng hari sa pagsasanay sa kanila, ang lahat ng kabataang pinili ni Aspenas ay iniharap niya kay Haring Nebuchadnezzar. Mga babae naman po ang bumasa, talatang 11 at talatang 11 at 20. Sige po, malakas mga girls. Praise God. Napakaganda po ng mga talatang ating binasa. At dito po'y makikita natin kung paano ipinakita ni Daniel sa kanyang buhay, pinakita sa mga tao yung kanya pong unwavering devotion to God. Sa next slide, mababasa po natin yung faithful obedience po ni Daniel. Anong faithful obedience? Tayo po may portion of obedience sa ating Diyos na buhay. Pero dito po makikita po natin nakakaiba po yung nagmanifest na obedience ni Daniel, bagaman po siya ay nasa malayong lugar at kabataan lamang po siya. Siguro 15 to 17 years old pa lamang po siya, pero talagang grabe yung kanyang devotion sa Panginoon na sa pagkain lamang po ay naging matapat po siya. Sapagkat sa mga Israelita po, meron po silang batas patungkol po sa pagkain. Meron po silang mga pagkain na hindi po inaalaw na kainin. At sa kanila pong pagluluto o paghahanda ng mga pagkain na kakainin, meron din po silang mga panuntunan. Kung paano po sa atin, kapag naghihiwa, minsan kahit ano na lang hiwa, basta pagkain yan. Pero sa kanila po, may mga sistema na yun po ay nandun po sa mga laws and rules po nila kung paano po lulutuin, kung paano ang gagawin sa mga pagkain na kanila pong kakainin. So nakita po ni Daniel na dahil nga po ito ay isang strange land, so kakaiba po yung kanilang mga pamamaraan. At hindi po natin alam, hindi man po nabanggit dito sa ating talata, pero maaring yung pagkain na talagang numero 1 bawal na kainin ng mga Israelita, lalo na po yung baboy, yung mga kabayo, yan po bawal po talaga yan sa kanila. Ayon po dun sa history, yung po pala yung paboritong kainin ng mga Babylonians, particularly po nung time na yon. Kaya nung naalaman po ni Daniel na pakakainin sila ng pagkain ng hari,
At hindi lang po pagkain, pati alak. Siyempre, hindi naman po sila umiinom. At lalo alam nila, yung mga alak na yun, iba pong klase, hindi kagaya ng alak sa Israel, na galing sa purong katas ng ubas. Kaya ang sabi po ni Daniel, ano po ang ginawa niya? Ang sabi niya, talaga, hindi ako kakain ng pagkain na yan kahit anong mangyari. Bagaman po siya ay isa palang bata. Talagang grabe yung kanyang pagsunod sa batas ng Diyos at sa batas po paanuntunan sa bayang Israel. Kaya ano po ang kanyang ginawa? Ang sabi, nakiusap siya. Meron bang mga bata na marunong makiusap? Ito pong si Daniel yun. Nakiusap siya doon kay Aspenas na huwag silang pakainin at painumin noong mga pagkain at inumin ng hari. Alam niyo po, pagkain at inumin ng hari, masarap po yun. Amen? Siguro, yung kung sa kapanahonan natin, punta ka sa isang lugar, kakain ka ng ibang uri ng pagkain at inumin. Talagang hindi mawawala ang At ipo sa FB, sa ating kapanahonan. Pero alam niyo po, si Daniel, hindi siya interesado sa ganun. I believe kahit nung time na yon ay meron ng mobile phones, ay hindi siya magpipicture at hindi niya ipopost sa Facebook kung may Facebook na nung time na yon. Bakit? Sapagkat siya po talaga ay isang taong yung kanyang devotion, yung kanyang pagkamasunurin, sabihin niyang very faithful po siya, 100%. Grabe. Dito po makikita natin ang magandang halimbawang ipinakita po ni Daniel. Na siya nga po ay nandoon sa malayong lugar, syempre wala naman po nakakakita. Pwede namang, excuse naman yan, syempre, kailangan sumunod sa batas ng hari, lalo hari po ang nag-utos. At hindi sila pwedeng basta susuway, lalo mga bata lang po sila. Pero alam niyo po talagang iba po ang kanyang prinsipyo. Ang sabi niya, susunod ako sa Diyos kahit nasa malayo akong lugar, hindi ako kakain ng pagkain ng hari. Yun po ay sa larangan lang po ng pagkain. Nakita sa kanya yung faithfulness sa pagsunod. Ay tayo po kaya sa ating pamumuhay sa mga araw na ito, kung tayo po kaya ay susubukin, maaring hindi man po dalhin tayo sa ibang bansa, maaring dito po mismo sa bansa natin, at tayo i-test yung obedience po natin o pagsunod natin sa Panginoon na nababatay po sa salita ng ating Diyos. Makakapasa po kaya tayo, makikita po kaya yung ating unwavering faithfulness sa Panginoon sa pagsunod sa kanyang mga utos. Sa ating kapanahunan, alam niyo po, lalo na po, tapos na ang pandemic. Amen? Parang yung pandemic na yun, isa na lang bangungot. Ang dami-dami po ngayon ng mga pagtitipon na ginagawa ng mga tao. Parties dito, parties doon, family reunions, outings, swimming, gatherings, baptisms, dedication, weddings. Amen? Di po ba? Kung tayo po kaya na mga Christians, lalo ikaw ay talagang isang committed na Christian, sasabihin sa iyo ng iyong pinsan, huwag ka munang umattend dun sa Sunday service nyo kasi ninang kita sa kasal ko. Kaya hindi pwedeng wala ka dun. Ano kaya gagawin mo? Kaya sinabi kong ninang, medyo nandito na po ay mga medyo adult na po. Hindi na pang-abay yung iba. No? Bihira na ang kukunin dito na abay. Ano kaya absent ka kaya sa gawain ng Panginoon? Kalilimutan mo kaya yung sinasabi sa Hebrews chapter 10 verse 25 na huwag mong pababayaan ang pagkakatipo na gaya ng inuugali ng iba. Ipagpapalit mo ba ang paglilingkod mo sa Panginoon kapag araw ng linggo na once a week ka lang naman nakakapunta sa church? Di ba? Mag-e-excuse ka kaya sabihin mo, excuse naman yung kay Lord kasi once lang naman ikakasal yung kamag-anak ko. Alam niyo po mga kapatid, kung tayo po ay alam na agad ng ating mga relatives na committed, dedicated sa ating Diyos na buhay, alam na tayo yung Kristiyano na hindi uma-absent sa mga gawain ng Panginoon, lalo pag Sunday.
I believe, kung talagang gusto po nila tayong kuning ninang, o kaya yung mga dalagat binata ay mga abay, bridesmaids, and groomsmen, yung maid of honor o best man, siguro hindi na nila itatapat na Sunday yung kanilang occasion. Amen? Dahil importante ka sa kanila. Huwag mong hayaan na ikaw ang masusway at ikaw yung susunod sa kanila. Hayaan mo sila ang sumunod sa iyo. Siyempre, before, tiyak sasabihin na yan na, ay, mag-aasawa na po ako O kaya kung dalaga binata, ay, kasin, mag-aasawa na ako Abay kita ganyan. Ay, huwag mo akong kukunin ng araw ng linggo Pag araw ng linggo, hindi talaga ako po pwede dahil nasa church ako. Hello? Kaya po ba natin gawin yan? Alam niyo po, pakita natin na tayong mga anak ng Diyos, tayong mga mananampalataya ng Diyos ay kakaiba. Devoted, dedicated tayo sa paglilingkod sa ating Diyos na buhay at sinusunod natin ang salita ng Diyos. Paano po kung family reunion? Once a year lang naman po yun. Siguro naman, maiisip ng marami na, excuse naman yun, family reunion. Pwede siguro, ma-excuse once. Pero kung tuwi naman na family reunion, family outing, family gathering, swimming, weddings, baptism, dedication, o ano pang uri ng party ay absent ka sa gawain ng Panginoon, ay iba na to. Sabihin mo sa iyong katabi, iba na to. Pwede siguro magpagbigyan isang beses para hindi naman sila lumayo sa'yo. Pero wag naman pala palagi. Hello? Wag pala palagi. Sabihin mo sa iyong katabi, wag pala palagi. Ito po si Daniel, tingnan niyo po, naroon sa isang foreign land. Wala naman nakakakita sa kanya. Walang magsasabi sa kanya ng mga rabay, bakit ka sumuway? Maaring yung pong kanyang mga relatives ay nabihag o kaya napatay nung kinubkob ang bayang Israel. Pero talagang faithful po siya. Grabe. At dito po makikita natin kung bakit si Daniel ay isang propeta ng Diyos at hanggang sa end of his life, talagang blessing o blessed po ang kanyang buhay. Napakabuti po ng Diyos dahil tayo po na mga mananampalataya sa mga araw na ito, ipahayag natin sa buong mundo, amen, na tayo ay mga devoted sa ating Diyos na buhay. Kaya mo ba yan, kapatid? Amen. Kaya ngayon pa lang, kung meron kang medyo naririnig-rinig dyan, mag-aasawa, magpa-family reunion, sabihin, huwag nyo namang itatapat ng araw ng Sunday kasi nasa church ako. Sabihin nyo, hindi pwede ang Sunday. Nakakatuwa po, glory to God po, dahil umpisa po, nung naging Kristiyano kami, family po namin, kami magkakapatid, hindi na po kami nagdaos ng mga pagtitipon ng Sunday. Talaga pong ginagawa namin sa ordinary days, Saturday o kaya po Monday to Friday, para nga po nandoon kami. Dahil kapag Sunday po ginawa, wala po talaga kami doon. Alam na po yan ng amin pong mga kamag-anak at kahit po nung hindi pa po naboborn again ng aking mga kapatid na iba, alam din po nila na talagang ganun po yung itinuro ng Panginoon, yung commitment and dedication natin sa pagsamba sa Kanya. Kasi, alam niyo po, dapat nga po everyday tayo sumasamba sa Panginoon. Tipon-tipon palagi, kagaya ng early church. Pero ngayon po, hindi naman po natin pwedeng gawin yun. Once a week nga lang po ang marami, yung iba twice a week. Kaya huwag na po nating ipagpapalit. Amen? Dito po lang po sa bagay na ito, matetest na po yung ating faithful obedience sa ating Diyos na buhay. Are we like Daniel? Yes, praise God. May isang nag-amen. Glory to God. Napakabuti ng ating Diyos. At alam niyo po, hindi lang po sa pagiging obedient si Daniel, na test po yung kanyang katapatan sa Diyos.
siya rin po ay merong incredible trust in God. Grabe, pag sinabing incredible, kamangha-mangha, amazing, wonderful, parang hindi kayang sukatin yung kanyang pagtitiwala sa Diyos na buhay. Ganyan po ba ang bawat isa sa atin? So, atin pong tingnan sa Daniel chapter 2, kung paano po ipinakita ni Daniel yung kakaiba niyang pagtitiwala sa Diyos. Dahil tayo hanggang sa ating kapanahonan sa mga araw na ito, kahit ako rin po, talagang there are times, hindi ko masasabi na incredible yung pagtitiwala ko sa Diyos. Minsan talagang alam ko na hindi gano'n na 100%. Pero salamat sapagkat merong tao sa Biblia na ipinakita yung kanyang incredible trust in God na nagiging example, model, inspiration sa ating mga buhay. Amen. Sa Daniel chapter 2, mababasa po natin na yung hari, si Nebuchadnezzar, ay nanaginip ng isang panaginip. Haba pong siya ay nahihiga doon po sa kanyang higaan, pero hindi po niya matandaan yung kanyang panaginip. Maaring inaalala po niya, pero yung detalye ng kanyang panaginip ay hindi po niya maalala. Samantalang nung kapapanaginip pa lang niya, talagang may iba na po siyang naramdaman. Merong kabagabagan siyang naramdaman. Isip niya, iba itong panaginip ko na ito. There is something in my dream. Pero hindi po niya maisaysay ng kompleto na detalyado. Kaya nga po, anong ginawa po ni Nebuchadnezzar? Pinatawag po niya yung pong mga magicians, yung mga sorcerers, yung pong mga enchanters, astrologers. Pinatawag po niya dahil sila po yung advisors po ng hari. At ang sabi po niya, sabihin ninyo sa akin kung ano yung napanaginipan ko at kung ano ang kahulugan ng aking panaginip. Eh syempre, yung pong mga magicians na yan, yung mga tao na yan, bagaman po sila may ang limited na power at knowledge, hindi naman po nila talaga magagawa yun. Kaya nagreklamo sila sa hari. Wala naman pong hari na nagbibigay po ng ganyang utos. Ang sabi po ng mga magicians, ng mga sorcerers, enchanters at astrologers, wala pong makakagawa na yan sa buong mundo. Pero alam niyo po, nagalit yung hari sa kanila. Ang sabi, inuubos niyo lang ang oras ko. Kung hindi niyo masasabi sa akin kung ano ang panaginip ko at kung ano ang kahulugan ng aking panaginip, kayo ay papatayin lahat. Sa English version po ang sabi, you will be cut in pieces. Diba? Siyempre, takot na takot po yung mga magicians, yung mga advisors po na yun ng hari. Sino nga pong hindi matatakot? Nabasa ko po sa isang history na noong pong time na yun, pag sinabing to be cut in pieces, yung pong mga tao, ang isa po sa kaparaanan na ginagawa, meron pong 4 na punong kahoy. Na yung pong 4 na punong kahoy na yun ay inihahapay sa gitna. Tinatalian po. Tinatalian, may isang tali para po ma-unite. Tapos, yung pong paa, kamay at 2 paa at 2 kamay, nakatali po doon sa 4 na punong yun. At pagkatapos po, puputulin po yung isang lubid na nag-unite doon po sa 4 na puno. Kaya talaga pong nahahati po sa 4 na parte yung katawan ng tao. Napakasakit po noon, di po ba? Kaya na-imagine po yan ng mga advisors po ng hari, ng mga magicians na yun. Naku, yun ang gagawin sa amin. Takot na takot po sila. At ipinag-utos na nga po ng hari na patayin po yung lahat po ng mga tao na yun. At nung pumunta na po yung pong captain, na kasama po kasi si Daniel at yung kanyang mga kaibigan, doon din po sa mga advisors ng hari. Kasi sila po ay matatalino rin eh. Nabasa po natin sa chapter 1 na sila po ay kabilang doon sa mga opisyal na pinagtitiwalaan ng hari. Nung pupunta na sa kanila, papatayin na po sila eh. Sabi ni Daniel doon sa tauhan ng hari, bakit naman napakabilis ng pasya ng hari? Ano bang nangyari? Isinaysay po kay Daniel ang nangyari. At kaya, ano pong sabi ni Daniel? Nakiusap siya. Gumawa po si Daniel ng kaparaanan. Kasi alam niya, buhay ang kanyang Diyos na pinaglilingkuran. Amen. Nagtitiwala siya na hindi pa panahon ng kanyang kamatayan, hindi pa siya mamamatay, pati ang kanyang 3 kaibigan. May layunin pa ang Diyos sa kanyang buhay.
Tayo po ba? Alam mo ba na sa mga araw na ito, hindi pa panahon para ikaw ay umuwi sa ating permanenteng tahanan. Hindi pa panahon. Meron ka pang gagawin sa mundong ito. Dito po nahayag yung grabe na pagtitiwala ni Daniel sa Panginoon. Nakiusap siya, pumunta siya sa hari. Sa iba po, hindi na po pupunta. Manginginilig na lang po sa takot. Susuko na yung kanyang pagtitiwala sa Diyos. Kung yun nga pong karami-rami ng mga magicians, sorcerers, astrologers, enchanters, sumuko. Sila pa po, 4 lang po sila. Pero alam niyo po, nakiusap siya sa hari, bigyan po ninyo ako ng panahon. Sabi po ni Daniel, bigyan po ninyo ako ng panahon at akin pong pahayag sa inyo ang inyong panaginip at kung ano po ang kahulugan nito. Sa madali po't sabi, mga kapatid, umuwi si Daniel, kinausap ang kanyang 3 kaibigan. Kinuwento po niya yung pangyayari. Sabi, manalangin tayo sa Diyos na ang Diyos ang kumilos at magpahayag ng panaginip ng hari at ng kahulugan ng kanyang panaginip. And glory to God, napakabuti po ng ating Panginoon dahil yun nga po ang nangyari na nanaginip po si Daniel. Ipinahayag po sa kanya ng Panginoon kung ano po yung panaginip ng hari o pinakita po sa kanya sa pangitain kung ano po yung panaginip ng hari at kung ano yung kahulugan ng panaginip. Napakahaba po nung patungkol po sa panaginip ng hari na yon, pero ito po ay patungkol sa mangyayari sa Babylon, sa kaharian po ng Babylon, hindi lang po sa panahon na yon, kundi hanggang po sa future, hanggang sa matagal na future. At yun nga po ang ginawa ni Daniel, kinausap po niya ang hari. Ang sabi po ng hari, sige, pag nasabi mo ang aking panaginip at ang kahulugan, gagantimpalaan kita. Sa madalit sabi, nung naipahayag po ni Daniel, yung pong panaginip at yung kahulugan ng panaginip, binless po ng Panginoon si Daniel. Ipinromote po siya sa mataas na tungkulin at pati po yung kanyang 3 kaibigan, binigyan po ng mataas, pinahawak ng mga provinces sa Babylon. Why? Ano po ang sikreto ni Daniel? Yung pong kanyang grabeng pagtitiwala sa Diyos. Grabeng pagtitiwala sa Diyos. Hindi po siya basta pupunta doon sa hari at lalapit na bigyan po ninyo ako ng panahon. At aking papahayag sa inyo yung panaginip at ang kahulugan nito kung hindi po siya nagtitiwala sa Diyos na buhay. Kilala po ni Daniel kung sino ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. God of Daniel, the God of Daniel is all-knowing. Amen. And full of wisdom. Ang Diyos ni Daniel ay ang atin din pong Diyos. Alam po niya ang past, ang present, at ang future. And the God of Daniel is omnipotent and omniscient, powerful, and He is everywhere. The God of Daniel is our God. Nandito ang ating Diyos. Amen? And He can do all things. Kaya kung meron po tayong pinagdaraanan sa mga araw na ito, if we have that incredible trust in God, dahil napakalaki noong bagay na pinagdaraanan mo, kailangan ng malaking himala. Kailangan din makita sa iyo yung kakaibang uri ng pagtitiwala sa ating Diyos na buhay. At yung pong napakalaking kakaibang uri ng pagtitiwala ni Daniel, yun po yung nagbigay sa kanya ng sabing hindi matitinag na katapangan para humarap sa hari. Nung pong panahon na yun, iba po hindi po katulad ngayon. Ngayon may mga hari, may mga bansa, tayo may presidente. Parang hindi naman po mararanasan yung ganung bagay na yung magkamali ka, no? Diba? Pero parurusahan agad, pero noon pong panahon na yun ay napakahirap. Pero salamat, dahil ang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, ang siya rin pong nagbibigay sa mga tao na talagang umaasa sa Kanya nung pagtitiwala. Saan ba nanggagaling ating pagtitiwala sa Diyos?
Hindi po ito galing sa ating sarili. Ito po'y galing din sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya ka sumasampalataya, kaya ka nagtitiwala sa Kanya, nanggaling sa Kanya. And as days go by, as you continue to pray unto Him, to seek His face, as you continue na patuloy ka naglilingkod sa Kanya, siya rin po ay nagpapalago, nagpapataas ng antas ng ating pagtitiwala sa ating Diyos na buhay. Kapag po tayo ay naka-encounter ng napakahirap na sitwasyon, at sa ating sarili ay hindi po natin kayang i-handle, dito po gusto ng Diyos na magpatotoo sa ating mga buhay. Ang ginawa ni Daniel, ibinigay po niya ang kanyang mga cares and concerns sa Diyos. At dahil ang ating Diyos ay all-knowing, omnipotent, omniscient, there is none like God. He is true. Tunay po ang ating Diyos. Kikilos po siya ng sagana sa ating mga buhay. Walang imposible sa ating Panginoon. Amen? Gagawin niya ang bagay na dakila at mabuti. Marami na akong pinagdaanan po mga test sa buhay ko at nakita ko po yung faithfulness ng Panginoon. If we will really cling to Him and manifest our trust and dependence on Him, yung bang talagang ipadadama mo, pakikita mo sa Diyos na siya na lang talaga yung pinagtitiwalaan, hindi ang sinumang tao, hindi ang salapi, hindi ang anumang bagay sa paligid mo, tanging siya lang, kikilos po siya at magpapatotoo. At kaya po hanggang ngayon, buhay pa ako na nangangaral sa inyo. Amen? Dahil kung hindi po, siguro, mahigit na 10 taon na ako na nandoon sa langit at pinapanood ko na lang kayo. Pero salamat, ngayon magkakaharap pa tayo, amen? Para sa hindi alam ng iba, naghimala po ang Diyos sa buhay ko. Second life ko na po ito, mga kapatid, alam nyo ba? Second life ko na dahil dapat noon, nung natamaan ako ng bala, ay patay na po talaga dapat ako. Pero ang Diyos ang kumilos at hindi po ako namatay. And glory to God, hindi rin po ako naoperahan at hindi po ako napilay. Di po ba himala po yan ng Panginoon? Palakpakan po natin si Lord. So ano po ang sabi sa talata 1 Peter chapter 5 verse 9, ang sabi, let us cast all our cares unto the Lord, for He cares for us. Meron ka bang mga alalahanin sa mga araw na ito? May pinagdaraanan ka ba? May mabigat ka ba na pagsubok na hinaharap? Ako po meron, hindi man sa personal kong buhay, pero sa mga family members po, talaga pong marami. Pero salamat dahil ang Diyos ay tapat, sa Kanya lamang po kumakapit, sa Kanya lang po humahawak at nakikita ko po ang Panginoon ay patuloy na kumikilos, naghihimala, gumagawa ng mga dakilang bagay. Hindi po niya bibiguin ang bawat isa na nagtitiwala sa Kanya. Amen? Tapat ang ating Panginoon, sabihin mo sa iyong katabi, tapat ang Diyos. Tapat ang Diyos. Siguro it's time na, total malapit nang dumating ang Panginoon, it's time na subukin natin ang katapatan ng Panginoon sa ating mga personal na buhay. Pag po may problema tayo, may mga pinagdaraanan, wag lang tayo magmumukmok, wag lang tayong iiyak ng iiyak, wag tayo agad na sa tao lalapit dahil hindi rin naman tayo matutulungan ng tao. Ang Diyos lang ang makakatulong sa bawat isa sa atin. Amen. Wala nang iba. Ang dami po ngayon ng mga bagay na himala na kailangan natin na maranasan sa ating mga buhay, particularly po kung kagalingan sa mga grabing sakit at karamdaman. Di po ba? Wala po eh. Walang iba na tayong maaasahan kay Lord kapag nagkaroon ng cancer, pag nagkaroon ng diabetes, di ba? Mga sakit yan na wala ng kagalingan. Kung maintenance na lang, di po ba, napakamahal. Alam natin, marami po yung mga nagme-maintenance din pag may diabetes. Hanggang kailan? Di po ba? Hanggang kailan? Kailangan ng himala ng Panginoon. May kagalingan ba sa diabetes kay Lord? Yes, may kagalingan. Sa cancer ba, may kagalingan kay Lord? Yes, may kagalingan. Iba't ibang kaparaanan ang pwedeng gamitin ng Panginoon. Pwede rin gamitin niya mga doktor
kundi man yung instant miracle healing at mga gamot. Pero alam natin, all things are possible with God kahit sinasabi ng siyensya na walang kagalingan. Amen? Hahaba ang buhay ng mga anak ng Diyos. Hindi sila mamamatay sa sakit. Lakasan nyo naman. Incredible trust in God nga eh. Incredible trust in God. Amen! Ganun po ang dating. Para kitang-kita ni Lord. Sabi naman ni Lord, wow! Ang laki ng pagtitiwala ng mga anak ko. Hindi ko sila pababayaan. Diba? Ang bait-bait ni Lord eh. So, alam niyo po, hindi po simple itong naranasang ito ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan at hindi lang po para sa kanila yung pong ginawang yun ni Daniel, para din po dun sa madaming mga magicians, sorcerers, astrologers at enchanters, mga advisors po ng hari. Iba po siya kung magmahal. Hindi lang yung kanyang mga kababayan. Ay kami lang, sige po hari, kahit sila patayin na nila sila. Total, hindi naman namin sila kapananampalataya. Iba ang Diyos nila. Ganyan. Pero hindi po eh. Talagang ang purpose ni Daniel ay para makatulong sa mga tao. Hindi siya makasarili. Amen? So, ganun din po ang bawat isa sa atin. Dapat hindi tayo maging makasarili. At paano pa po ipinakita ni Daniel ang kanyang unwavering devotion to God. Number 3, next slide please. Sa pamagitan po ng kanyang consistent na prayer life. Alam ko naman po na tayong lahat ay nagpe-pray kay Lord. Sa iba't ibang kaparaanan ay nagpe-pray kay Lord. Pero iba po yung kaparaanan natin ngayon. Tayo ay nagpe-pray, wala namang humahadlang sa atin. Hindi man po tayo itatapon sa kuweba ng mga leon. Pero alam niyo po, nung panahon ni Daniel, dumating po sa kanya yung pagsubok sa kanyang devotion kay Lord with regards to his prayer life. Dahil nung ipinromote nga po ng hari si Daniel, 3 po sila na promote. Dahil po masyadong marunong at tapat si Daniel, gusto po ng hari na itaas pa si Daniel at gawin siya na po ang tagapamahala ng buong kaharian. Kaya yung 2 kasama niya, magiging under po niya. Mainggitin. Nahihili yung 2 sa kanya. Hindi papayag. Kaya naghanap po sila ng mga mali kay Daniel. Pero ang sabi po ng Bible, wala pong nakitang anumang mali kay Daniel. Grabe itong taong ito. Diba? Walang kasalanan na ginagawa. Talagang very committed and dedicated sa kanyang tungkulin. Hindi nalilate. Hindi nalilate sa pagpasok sa kanyang trabaho. Diba? Kung ano yung pinagagawa sa kanya, ginagawa niya from his heart. And maaring sobra-sobra pa. Kaya gusto pa siyang mas itaas ng hari, i-promote pa ng mas mataas. Gusto mo ba ng promotion? Aba, kailangan makita sa iyo ang quality na taglay-taglay ni Daniel. Na walang makitang anumang pagkakamali sa kanya, yung kanyang mga kasamahan. Alam niyo po, ang nakita lang nila na pwede nilang yung para ma-eliminate si Daniel at huwag ma-promote, yung kanyang ginagawa na may relasyon, may kaugnayan sa kanyang paglilingkod sa Diyos na buhay. Sa kanyang Diyos, yun ang sabi ng 2. Kaya alam niyo po, kanila pong hinikayat ang hari, nagkuha sila ng mga iba pa pong mga namamahala doon sa 120 provinces. Halika kayo, lapit tayo sa hari, sabi po nila. At sasabihin natin sa hari, gumawa siya ng batas na within 30 days ay walang sino mang tao na tatawag sa ibang Diyos kundi sa iyo lang, mahal na hari. Siyempre, yung hari, nung panahon po na yon, talaga pong sinasamba naman po yan. Pero yun, kakaiba po yung batas na yon. Hindi pwedeng tumawag sa ibang Diyos, sa kanya lang. Pero ang purpose po nila, para po matrap nila si Daniel. Yung hari, hindi man po niya naisip yung bagay na yun, karaka, ginawa nga po yung batas, pinirmahan, tinataka ng kanyang signet ring, yung batas po na yun. At binantayan na po nung mga naiinggit kay Daniel ang bawat
action ni Daniel. At mababasa po natin sa dito sa Bible na ano po ang ginawa ni Daniel sa verse 10 ng Daniel chapter 6. Next slide. Daniel chapter 6 verse 10, ang sabi po, nang malaman, next slide pa po, nang malaman ni Daniel na nilagdaan na ng hari ang gayong kautusan, umuwi siya. Hindi siya umiyak. Ano po? Anong ginawa niya? Lumuhod siya at nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan sa may bukas na bintanang nakaharap sa Jerusalem. Hindi po siya namigati. Naku, itatapo na ako sa... Wala pong ganun siyang negative thought. Bakit? Kasi, kung sa number 2, grabe yung kanyang pagtitiwala kay Lord. Ano pong ginawa niya? Ang sabi, lumuhod siya at nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos. Diba? Ikaw kaya makapagpasalamat ka pa kaya doon sa oras na yon na alam mo na itatapon ka doon sa kuweba ng leon, lalapain ka ng leon. At ang sabi, 3 beses niyang ginagawa ito sa maghapon, gaya ng kanyang nakaugalian. Alam niyo po, nagrema ito ng husto sa akin. Bagaman umpisa nung naging Kristiyano ako at nababasa ko itong mga talatang ito, hindi ko masyado napag-uukulan ng pansin. Pero nung pinag-aaralan ko po, 3 beses niyang ginagawa ito sa maghapon, gaya ng kanyang kinaugalian. So bata pa lang siya hanggang sa kanyang pagtanda. Grabe, 3 times a day siya nagpe-pray. Pero hindi po itong prayer na prayer sa pagkain in the morning, prayer sa tanghali, kakain, prayer sa gabi, kakain. Hindi po yun. Talagang panalangin na nakaluhod at tumatawag sa Diyos. Hindi po yung prayer lang na naglalakad ka sa daan, Lord, tulungan po ako, wag akong malit sa opisina. Lord, tulungan po niyo. Hindi po ganung uri ng panalangin. I believe siguro 30 minutes, 1 hour or more pa itong pananalangin na ginagawa ni Daniel every day. Di po ba nakaka-bless? At kahit doon sa panahon na iyon, na siya ay itatapon sa kuweba ng leon, hindi siya natakot, ginawa pa rin niya. Paano po kaya tayo ngayon, mga kapatid? Nagpe-pray po ba tayo? Hello? How many times? Wala nang sumagot. Alam niyo po, ang laya-laya natin dito sa ating society. Walang batas na bawal manalangin o 1 beses lang manalangin. Ang laya-laya natin. Kaya nga po, grabe yung biyaya ng Diyos na binibigay sa atin hanggang sa mga araw na ito. Pwede pa tayong manalangin hanggang gusto nating manalangin. Matagal o maigsi, 1 oras, 2 oras, pwede pa. At hindi po tayo itatapon sa kuweba ng leon. Hindi rin naman tayo ihahagi sa release ng tren. Hindi rin tayo ipapiring squad. Di po ba? Ito pong buhay ni Daniel ay encouragement po sa atin. Manalangin po tayo ng manalangin habang ang laya-laya po natin, mga kapatid. Amen. Ang sabi sa Ephesians chapter 6, verse 18, next slide please. Ano po ang sabi sa talata? Pray without ceasing. Hindi man po ito 24 hours na nagpe-pray ka. Nasa spirit of prayer ka. Pero napakaganda kung magagaya natin si Daniel na meron tayong 3 times a day, consistent. Hindi lang once a week o twice a week, consistent every day. 3 times nagpe-pray tayo. Grabe, ang sarap nun, ano? Diba? Talagang pray without ceasing. Tapos sabi sa next verse, 1 Thessalonians 5:17, yung pray without ceasing, at yung Ephesians 6:18, ang sabi, basahin po natin ng malakas, sabay-sabay, begin. Praying at all times in the Spirit, with all prayer and supplication. That men keep alert in all perseverance, making supplication for all saints.
Diba? Mag-pray daw tayo. At pinagpe-pray natin ang ating mga kapatid sa Panginoon. Ang mga anak ng Diyos. Bakit? Kasi ang mga anak ng Diyos ay dumaraan sa mabibigat na pagsubok. Sa kanila nakapokus si Satan. Gusto ni Satan na ibagsak ang mga anak ng Diyos. Kaya may nararanasang mga bagay na hindi maganda, pagsubok, problema. Yun po ang purpose ni Satan. Kaya we need to pray for one another. At hindi lang po tayo rito sa Radiance na magkakapatid, kundi maging po ang ibang brothers and sisters natin sa buong mundo. Ang sabi, praying at all times in the Spirit. Kasi, alam niyo po, danas po natin yan na kapos po ang ating mga language, ang ating mga words pag tayo nagpe-pray. Hindi na po, lalo kung magpe-pray ka morning, noon, evening, hindi mo na masasabi in our words yung talagang mga bagay na dapat nating ipanalangin. Kailangan po manalangin tayo ayon sa patnubay ng Espiritu. Yun po yung praying in the Spirit. Kung ikaw ay puspos ng Espiritu Santo, you can pray in unknown tongues. Meron kang prayer language na binigay sa iyo ng Panginoon at pwede mong magamit yon. Yun po yung uri ng panalangin, ng pagsasalita kay Lord, pakikipag-usap kay Lord, na kahit ilang oras ka na mag-pray, hindi ka mapapagod, hindi ka magsasawa. Hindi mo sasabihin, baka ulit-ulit na yung panalangin ko, baka ginagaya ko na yung prayer ko dati na 10 beses ito, 5 beses ito, 3 beses, di ba? Baka may ganun-ganun na, ano po? Hindi po. Masarap po mag-pray in the Spirit. Kaya kung hindi pa po kayo puspos ng Espiritu Santo, hindi pa kayo nabaptize ng Holy Spirit with the initial, unang evidence o patotoo na ikaw ay nagsasalita ng iba't ibang wika, kahit nasa age ka na, naisin mo pa rin ang bagay na yan. Yan ay para sa iyo. Amen? Ang sarap pong mag-pray in tongues. Kahit malakas o mahina, pwede ka mag-pray in tongues. Yun po ay praying in the Spirit. At alam niyo po, pag tayo nagpe-pray in the Spirit, kaya alam natin na yun po ay galing kay Lord at tinutugon ng Lord, it is because the Holy Spirit is leading us. Siya po yung tumutulong sa atin kung ano po yung mga sasabihin natin kay Lord. Hindi man po natin naunawaan in our own words, pero alam natin from dito po sa ating innermost being, innermost belly po natin, ang gagaling po rito yung mga salitang yon na ang Holy Spirit po ang nagbigay sa atin. And if we pray in the Spirit, we are praying the will of God. Pinagpe-pray po natin yung kalooban ng Diyos. Hindi po yung kalooban natin. Amen? Kasi nililid po tayo ng Holy Spirit. Amen? Yun po yung ating. Kaya ang sabi po diyan, praying at all times in the Spirit with all prayer and supplication. Ngayon sabihin, paano po kung hindi pa po ako baptized ng Holy Spirit, di po ako nakakapag-speak in tongues, di mag-pray ka nung alam mong panalangin. Hello? Kung ano yung uri ng panalangin, mag-pray ka kay Lord. Pero pag-pray mo rin, na maranasan mo yung praying in the Spirit, yung speaking in tongues na evidence po ng kapuspusan ng Espiritu Santo. Kasi yun din po yung magbibigay po sa atin ng perseverance. Yung pagtitiyaga, pagtitiis, hindi po tayo mapapagod. Hindi tayo titingin sa oras, isang oras na ba ako? Minsan po ganun Kapag po napapagod mag-pray, yung nagpatsaka, magpe-pray ako 1 hour. Pero kalagatian pa lang, ano kayang oras na, nakailang minutes na ba ako? Ganon. Iba po, pag talagang leading ng Spirit, hindi mo nararamdaman na lagpas ka na sa oras. Naalala ko po yung isang kapatid na kwento ko na po sa inyo, testimony po ng isang kapatid natin, na minsan nagpunta siya sa church po nila. Sa sa chapters po natin sa Camarines Norte. Di ang layo po nung church nila sa bahay po niya. Hindi po niya nalalaman na mamalaya na, ang tagal na po pala niya nagpe-pray. Paglabas po niya ng church ay madilim na. Lubog na yung araw. Sabi na ko, lubog na ang araw, madilim na. Hindi naman po gano'n ang kuryente.
Dahil isla po yung lugar na kanyang kinaroroonan. Di syempre, patuloy siya nagtiwala kay Lord. Tapos naramdaman lang po niya na parang iniikot po siya ng ipo-ipo na ganyan. Tapos nung nagdilat po siya ng mata at hindi na po umiikot, nandoon na po siya sa pintuan ng kanilang bahay. Di po ba? Dinala siya ng Holy Spirit doon sa pintuan ng bahay niya. God is great, amen? Tayo po, ang Diyos din magpapatotoo sa atin. Iba't ibang uri ng patotoo ang gagawin ng Diyos sa atin. Basta maging consistent tayo sa ating prayer life. Amen. So 3 bagay lamang po yan na kinuha natin sa buhay ni Daniel na nagpapakita ng kanyang unwavering devotion to God. Ano po yung una? Sa last slide, ayan, faithful obedience. Talaga, grabe ang kanyang pagsunod. Incredible trust in God and consistent prayer life. Nawa po, maranasan to ng bawat isa sa atin. Amen. Praise God. Thank you, Lord, sapagkat mabuti po kayo sa aming mga buhay. Dalangin ko po sa iyo na i-bless po ninyo ang aking mga kapatid. At maranasan namin yung naranasan ni Daniel sa kanyang buhay na tunay na 100% ang kanyang pagsunod po sa iyo sa lahat ng naisin po ninyo. Lahat ng mga bagay na kalooban po ninyo na gawin namin ay magawa namin from the bottom of our hearts. Hindi pangkalahati ang puso lang, kundi buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. At yung pagtitiwala namin, Aba, pataasin pa po ninyo, gawin po ninyong 100% kasi gusto po namin na ang aming buhay ay maging kalugod-lugod sa inyo kung paano nyo po pinagpala si Daniel sa kanyang buhay. Nabuhay siya ng matagal na matagal, maraming mga hari sa Babylon ang kanyang napaglingkuran ng buong katapatan at naluwalhati ang iyong pangalan. Ganon din po kami. Aba, gusto naming maluwalhati po kayo sa aming mga buhay. Bigyan po ninyo kami ng faithful obedience sa iyo, ng incredible trust in you, at consistent na prayer life. Here we are, Abba. We surrender our whole life unto you. In Jesus' name, amen and amen. Sige po, hindi muna po tayo magtatapos, kundi kuha po kayo ng 2 kapartner. At magkaroon lamang po tayo ng